Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission. Makakasama natin tuwing Martes, Huwebes at Biyernes dito sa Rise and Shine Pilipinas ang iba't ibang kinatawan ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang pag-usapan ang mga intervention ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. Sa ating bagong season, tututukan natin ang convergence o ang pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayanan. Dahil dyan, makakwentuhan natin ngayon dito sa ating programa si Assistant Secretary Georgina Anyang, ang Assistant Secretary for Operations mula sa Department of Education o DepEd upang talakayin kung ano ang mga programang ipinapatupad ng DepEd para mapangalagaan ang mga mag-aaral laban sa online sexual abuse and exploitation of children at child sexual abuse and exploitation materials. Ngayon, Nobyembre, pinagdiriwang po natin ang National Children's Month na may temang OSAIC CSA o OSAIC CSAEM, Wakasan, Kaligtasan at Karapatan ng Bata Ipaglaban. Kaugnay nito, ano nga ba ang mga programang ipinapatupad ng Department of Education upang mapangalagaan ang mga mag-aaral laban sa online sexual abuse and exploitation of children at child sexual abuse and exploitation materials. Asek, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Joshua, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Salamat po sa pagkakataon na may kwento ang aming mga inisyatiba dito sa DepEd. Asek Yang, welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Isa po sa mga pinaka-vulnerable na sektor ang kabataan. Sa papaano mga paraan po ninyo nagiging katuwang ang mga magulang at guardians ng mga mag-aaral upang maiwasan ang exploitation ng mga kabataan, partikular na sa issue ng OSAIC at CSAEM? Opo, Sir Joshua, ito pong anti-OSAIC at CSAEM na paksa ng ating pinag-uusapan ngayon. Katuwang po talaga ang mga magulang sa ilalim po ng mas pinalakas din na IRR on anti-bullying na binuo dito sa Department of Education. Sa ilalim po ng pamuno ni Secretary Sonny Angara ay sinisigurado natin na ang mga magulang ay mayroong aktibong responsibilidad sa paghubog ng kanilang mga anak. So, katuwang ng ating mga teacher at ng mga pamunuan sa eskwelahan ang ating mga magulang. Meron pong mga training on digital literacy and safety para sa mga members ng Child Protection Committee at ito po ay kinabibilangan ng ating mga parents. Iba't iba rin po ang mga training and orientation na binibigay natin sa kanila para magabayan din nila ng tama ang kanilang mga anak, lalong-lalo na pagdating sa bahay, pagdating sa digital behavior or sa pagpo-post ng mga litrato o iba pang mga pribadong impormasyon online. Yes, dahil yung mga kabataan ngayon talagang iba yung interest na pinapakita nila pagdating sa social media, even sa mga gadgets. Now, you mentioned po na meron kayong mga ginagawang training and orientation. Now, after nung training and orientation na ginagawa po natin, meron po ba tayong mga ginagawang follow-up monitoring sa mga pamilya? Opo, kasama po yung mga magulang natin sa regular na engagement through our Parent-Teacher Association or PTA. Regular po yan na nagagawa at kung meron pong mga nakikita na mga risky behavior or nakita po ng ating mga guidance associates or guidance counselor sa eskwelahan or ng mga homeroom advisor na at risk ang ilang mga bata ay pinapatawag po at kinakausap ang magulang. Kasama rin po, dito pumapasok po yung whole of government approach. Kasama yung Barangay Council for the Protection of Children at ang mga kasama mula sa local government unit at ang mga social worker para mabigyan ng tamang gabay yung ating mga kabataan. At ito po, bahagi po ito ng whole of government approach ay ilalim po ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na siguraduhin na may ugnayan sa pagitan ng
DepEd at ng ating mga lokal na pamahalaan kasamang DILG, pati po yung Department of Health sa pagbibigay rin ng mga psychological first aid or tinatawag na PFA, at syempre yung Council for the Welfare of Children. Meron po kaming mga hotline na inire-refer din po natin yung mga iba't ibang kaso, halimbawa sa CWC o yung Makabata Helpline din po nila, at sa DepEd meron din po tayong Learners Telesafe Contact Center Helpline. Alright. ASEC, noong Pebrero, naglabas po ng memorandum ang DepEd tungkol sa pagpapaigting ng inyong kampanya laban sa OSAEC at SISAEM sa pamamagitan ng mga learning session tungkol dito. Ano po yung mga nilalaman ng mga sesyon na ito, specifically sa papaano mga pamamaraan po makakaiwas sa mga mag-aaral na maging biktima ng OSAEC at SISAEM? Opo, yun pong mga learning session po natin ay kasama yan sa 5-point reform agenda ni Secretary Sonny Angara dito po sa DepEd, kung saan nilalayon natin na bigyan ng sapat na training ang ating mga teacher pagdating po sa pagsisigurado sa kapakanan, kalusugan at karapatan ng ating mga mag-aaral, or kumbaga magkatuwang yung learners and teachers overall health and well-being. So meron po tayong Learner Rights Protection Specialization Course or LRP Specialization Course na pinagdadaanan ng ating mga teacher, dahil alam po natin na sila ang madalas nakaharap at kasama ng ating mga mag-aaral, lalong-lalo na po sa loob ng paaralan. So dito po sa LRP Specialization Course ay binibigyan ng mga tools at kakayahan yung ating mga teachers na makita sino yung mga at risk na mga children, at sila po ay inire-refer sa ating mga guidance counselors, school counselor associates, at nakikita nga natin na sa susunod na taon, sa 2026, Joshua, napakalaki ng budget na darating sa DepEd, at dahil po yan talaga sa pagpapahalaga ng ating Pangulo sa edukasyon, at dahil dito magkakaroon po tayo ng dagdag na mga school counselor associates, 10,000 school counselor associates po, bago po itong mga posisyon, dahil po ito sa pagpapahalaga natin at lalong-lalo na ng ating Pangulo at ng Secretary sa mga karapatan at kapakanan ng mga kabataan. Alright. ASEC, pagdating naman po doon sa usapin ng doon sa konsepto ng convergence, paano niyo po ito pinatutupad? O yung pakikipag-ugnayan niyo rin po doon sa mga ibang stakeholders para sa pagtugon sa mga suliraning panlipunan. Ano po yung halaga nitong convergence na ito? Opo, actually meron po talagang interagency committee on anti-OSAEC and SISAEM. Kasama po dyan ang Department of Justice, ang DILG, DOH, DSWD at pati na rin ang DepEd. So dito sa interagency committee na to, mayroong monitoring, nagbabahagi kami ng datos sa isa't isa, tinitingnan yung iba't ibang mga rehiyon na maraming mga nare-report na kaso ng anti-OSAEC at SISAEM, at nagkakaroon tayo ng mga preventive strategies. So mas pinapalakas natin yung mga LRP specialization course or trainings dito sa mga lugar na ito na natuturing natin na high risk, para hindi na lumala pa at dumami yung mga kaso ng OSAEC at SISAEM. So pagdating po sa law enforcement, nandyan katuwang din natin ang PNP, pati na rin ang DOJ at DILG, at sa mga prevention strategies ay DOH, Council for the Welfare of Children, at ang DepEd, lalong-lalo na through our learning sessions. Meron po tayong classroom-based session on anti-OSAEC and SISAEM na pinatutupad, kung saan halimbawa ang ating mga grade 7, grade 8, grade 9, tinuturuan sila kung paano ang dapat na maging mapanuri pagdating po sa pag-share o pagpo-post ng mga content online. All right. Well, ASEC, I understand that this is somehow, we're talking about prevention sa mga mag-aaral na maiwasan nga maging biktima nito. Pero paano po yung coordination natin in terms of sa mga mag-aaral po na naging biktima na o yung mga kailangan ng tulong dahil biktima na sila ng SISAEC, ng OSAEM?
Opo. So ito po, meron tayong mga referral mechanisms kapag nakita po na sila ay naging biktima ng OSAIC at SISAEM, yung ating mga social workers agad, no, yung best interest of the child po kasi natin ay mabigyan ng agarang counseling at tulong yung ating mga mag-aaral, pati po ang kanilang pamilya. Kung minsan po ay mayroong pangangailangan na i-refer din sa ating mga kapulisan. So ito po mayroong komite na gumagalaw, yung Barangay Council for the Protection of Children or BCPC, at interagency na po ito sa level ng ating barangay, and nire-refer din sa local government unit at sa mga law enforcement agencies. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon at sa inyong oras. Maging sa inyong suporta, ASEC Georgina Ann Yang, ang Assistant Secretary for Operations mula sa Department of Education. Hinihikayat namin kayong muling tumutok sa ating programa sa darating na Martes at samahan nyo kaming umaksyon laban sa kahirapan.